discipleship. Build strong one link at a time. So makikita nyo dyan sa ating, ang tawag mo dyan? Poster, makikita kayo ng chain. Tama? And sa gitna, merong red. Tapos dikit-dikit yung chain. Tama? Very important yan sa discipleship at maiintindihan natin yan ngayong series kung anong ibig sabihin ng discipleship. So unahan ko na. Ang topic natin ngayon is saved to follow and sent to multiply. Saved to follow, sent to multiply. Ano ibig sabihin yan? Alam nyo, yung salitang follow ay gamit na sa panahon natin ngayon. Tama? Pag sinabing follow, anong unang pumapasok sa isipan nyo? Ha? Social media. Tama? Facebook. Di ba? Kayo, hindi naman kayo sikat, pero may followers kayo. Di ba? Pag sinilip mo yung account mo, tinignan mo yung sino yung followers, meron ka ba dong followers? Di mo naman kilala, personal. Tama? Kaya naman, meron kang Instagram, ano pa ba? Ano pa may mga social medias na alam niyo? TikTok, ayan, wala kasi akong TikTok eh. Ayan. So sa panahon natin ngayon, gamit na yung salitang followers. Alam nyo, habang inaaral ko yung topic natin ngayon, parang bigla kong na-realize, maybe, kung bakit gamit yung salitang followers ngayon, baka tinatry baguhin ni Satan, ng demonyo, ng kaaw, yung ibig sabihin ng followers. Alam niyo kung bakit? Because as a Christian, we are also a follower of Christ. But because of social medias, ang babaw na ng ibig sabihin ng followers. Tama? You can follow anyone. Pwede mong i-follow yung mga paborito mong atleta sa Facebook. Diba? Bakit? Kasi gusto kong makita yung mga highlights nila eh. Yung mga ang galing mag-dribble, diba? Sila Stephen Curry. Sino pa? Yung mga sila LeBron James. O sino mga paborito mong atleta? Diba? Luka. Sino yun? O kaya naman, ako naman minsan, habang nasa Facebook ako, nag-scroll ako, bila akong may makikita na reels na nagluluto ng pinakbet, ng bagnet, ng mga gulay. Ilocano kasi ako eh. O iba naman siguro, nakakita sila nagluluto ng karne, ng beef, ng baboy. Di ba automatic follow? Di ba automatic follow ka agad? Bakit? Kasi para pag sa reels, sa feed ng Facebook natin, social media natin, yung mga gusto lang natin yung nakikita natin. Tama, minsan nga, one time, habang nag-i-scroll ako, nakakita ko ng yung ASMR na kumakain ng mangga. Diba? Alam mo yung mangga na bata pa? Hilaw? Diba? Maglalaway kayo ngayon. Merong lalagyan ng asin, lalagyan ng spices, di ba? Grabe. Automatic, nagpa-follow ako bigla. Tama? Pero alam nyo, sobrang daling mag-follow ngayon. Wala nang cost ang pag-follow. Tama? Pag gusto mo mag-follow, i-click mo lang, you are a follower. Pag hindi mo na gusto, sawa ka na, i-click mo lang, unfollow. It's easy. Libre. Mag-follow, libre mag-unfollow. Pero, bilang isang followers ni Christ, hindi po libre ang pagiging followers ni Christ. It will cost us our life. It will cost us everything sa buhay natin. Kasi 2,000 years ago, nasa shore si Jesus, at andun yung mga tao, at andun yung mga ilan sa mga disciples. And sabi ni Jesus sa Matthew 4:19, this happened 2,000 years ago, and He said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Yan yung pag-aaralan natin ngayon. Ang mga truths na maiintindihan natin sa verse na to. Merong 3 truths, 3 principle na matututunan sa verse na to. Follow me, and I will make you fishers of men. So gusto ko lang malaman ng lahat. Ito yung pinaka-main na thought na pag-uusapan natin ngayong umagang to. At tandaan ninyong lahat ito sa buong buhay ninyo. If you claim yourself that you are a Christian, if you claim yourself that you are a follower of Christ, ito yung ibig sabihin ng pagiging disciple. A disciple is a believer who lovingly follows Jesus and intentionally helps others follow Him. So ibig sabihin yan, we are not called para lang manatiling ligtas. We are not saved para lang makaupo. We are saved to follow, and we are sent
to multiply. Ang pagiging Kristiyano ay hindi yan natatapos na pumunta ka ng simbahan, nakinig ka ng salita ng Panginoon, uupo ka, you'll praise and worship, then uuwi ka ng bahay at hihintayin ulit mag-Sunday. Hindi ganun ang ibig sabihin ng pagiging disciple. Ang ibig sabihin ng pagiging disciple, you are saved to follow and you are sent to multiply. Yan ang ibig sabihin nun. Now, unang principle na dapat nating maintindihan, a disciple lovingly follow Jesus. Kung babalikan natin yung Matthew 4:19, sabi rito, follow me. Yan yung una. A disciple lovingly follow Jesus. Alam mo ba na pwede kang magbasa, pwede kang magdasal, pwede kang mag-serve sa Diyos nang hindi mo siya mahal? That's true. It can happen. It is possible. Pwede tayong magkunwari. Pwede tayong magtaas ng kamay during praise and worship. Pero yung puso natin wala sa Diyos. It can happen. Pwede yun mangyari. So, pinakauna sa lahat, tama kasi ang iba, meron tayong thinking now, when we say discipleship, ako at yung dinidisciple ko. Hindi yun ang una. Okay? Ako at siya. Ako at ikaw. Hindi ganon. Ang discipleship, una muna, Diyos muna at ikaw. Tama? A disciple lovingly follow Jesus. Discipleship begins with relationship, not duty. A disciple is not someone who agrees with Jesus. It is someone who orients their entire life around Him. At mahirap to, Kristiyano. Napakahirap nito. If you are a Christian, you are a disciple of Christ. And being a follower of Christ, it will cost us everything. Kaya yung salitang followers, nako, sa panahon natin ngayon, sobrang babaw na ng ibig sabihin ng followers. You can follow anyone and unfollow anytime that you want. Kaya siguro sinadya ni Satan na ganun kababaw yung salitang follower para yung mga henerasyon natin ngayon, pag sinabing follower ni Christ, mababaw na lang din. No. Because according sa Luke 9:23, and He said to all, Jesus said, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang ibig sabihin ng cross ay ano? Kung babalik tayo 2,000 years ago, sa time ni Jesus, what the cross means? It means death. Sabihin nun, ibibigay mo yung ego, your right, your dreams, ilalagay mo sa grave. At hayaan mo ng Panginoong Hesus ang makita sa iyong buhay o maghari sa iyong buhay. Yun ang ibig sabihin niya ng pagde-deny ng ating sarili. To take up our cross and follow Him. And John 14:15 says, Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. You will keep my commandments. Ibig sabihin nito, ibig sabihin, hindi sinabi ng Diyos na, if you obey me, I might love you. If you obey me, mamahalin kita. No, hindi yan requirement. Ito ay sinabi ng Panginoon, walang requirement. Ang sabi dito, if you love me, you will keep my commandment. So if we follow Jesus and we love Jesus, it is our natural response na i-obey ang Panginoon. At nag-uumpisa yan sa pag-ibig sa Panginoong Hesus. Now, I'm going to ask you, how are you intimate with your walk with Christ? Gaano ka ka-intimate sa walk mo with Christ? May mga araw ba na everyday ba na sumasagi sa isip mo si Kristo? Are you reading your Bible every day? Are you praying? Are you serving the Lord? To be honest, I want to be honest with you. It happened to me before na I pray every day, I read the Bible every day, I serve God, I preach here. Pero ba't parang nababurnout ako? Bakit parang wala akong fire katulad ng dati? Alam niyo kung bakit? Kasi dumating sa punto na ginagawa ko yung mga spiritual, ang tawag mo rito? Ito mga bagay na ito, pagbabasa ng Biblia, mga spiritual disciplines, pagpipray at pagsiserve sa Panginoon, ginagawa ko na siya out of duty. Out of habit. Kasi sabi ko, alam kong ito ang kailangan kong gawin. So I need to read the Bible. I need to pray for my family. I need to pray for everyone. I need to serve God. Naging duty na lang. Then, bakit ganon? Ginagawa ko naman lahat ng spiritual duties ko. Nagpipray naman ako. Nagbabasa naman ako ng Biblia.
nagsaserve naman ako. Every Sunday nasa church ako. Kung meron akong magagawa, gagawa ako. You know? Bakit ganon? You know, it happened to me kasi na-realize ko at ni-reveal sa akin ng Panginoon yung kulang sa akin. James, yes, you are praying. Yes, you are reading the Bible every day. Yes, you are serving. But nakalimutan mo ako. Nakalimutan mo yung intimacy mo sa akin. Revealed sa akin ng Panginoong Jesus. So we can serve God. We can pray every day, read the Bible every day. We can serve God without loving Him. So, unang gagawin natin ay mahalin natin ang Panginoong Jesus. At mahirap mahalin o mahirap maging followers ni Christ because it will cost us everything. You will have to deny yourself. Alam niyo ba kung gaano kahirap i-deny yung sarili? Kakalabanin mo yung sarili mo. Kaaway mo yung sarili mo. Kaaway mo yung ambition mo. Kaaway mo yung right mo. Kaaway mo yung ego mo. Diba? Kaaway mo yung sarili mong pride. Napakahirap niyan. Napakahirap niyan. One time nag-away kami mag-asawa. Hindi ko nasasabihin yung reason kasi sobrang daming reason. And dumating sa time na ayoko magpakumbaba. Ayoko magpakumbaba. Pero ang sabi ng Diyos, kailangan kong piliin ang humility. Pero ayoko talaga magpakumbaba eh. Hindi ako laging malakas. There were times that talagang na-challenge ako. And minsan, ang kaaway ko minsan, sarili ko rin minsan eh. Sabi ko, hindi ako magpapatalo. Dapat ako ang tama. Diba? Hindi ako maghihingi ng forgiveness. Pero sabi ng Panginoon, hindi, James, hindi mo pagmamay-ari ang buhay mo. Akin ka na. Di ba? Ang authority ko, yun na ang dapat masunod, hindi yung kung anong gusto mong mangyari sa iyong buhay. So, ako, nakikipaglaban ako sa banal na espiritu. Sa isipan ko, dapat piliin ko, dapat tama ako, dapat i-justify ko yung ginawa ko. You know, pero ang sinasabi ng banal na espiritu, sinasabi sa akin ng Panginoon during that time, no, James, kailangan mo magpakumbaba. Kailangan mong piliin ako, Jesus, magpakumbaba ka. Aminin mo yung pagkakamali, humingi ka ng tawad, don't justify, be responsible sa iyong nagawa. And I did that. And I did that. And after that day happened, okay kaming mag-asawa, we are better than before. And thank God, nakinig ako sa Kanya. Ang hirap Kristiyano. Isa lang yun sa mga mini battles natin bilang isang Kristiyano, yung kalaban yung sarili mo. What if, for example, pera. Napakagaling ni Satan, ng demonyo, para gamitin yung pera para i-trap ang isang tao. Alam niyo ba na isa yun sa mga pinaka-effective na tool ni Satan para ilure yung tao sa kasalanan? It happens. It happens. Nangyari yan. It also happened to me. Before, sa aking previous work, ako pinahahawak ng ang tawag mo rito? Ng pera. Petty cash. Exactly, petty cash. Pero di ko alam yung petty cash, kung petty cash pa ba yun. Dahil umaabot na 100,000. Cash. Can you imagine that? Nung time na yun, ang sinasahod ko, 13,000. Nung time na yun, meron na akong bills na binabayaran. Meron na akong pinapaaral na estudyante. At ang sahod ko, 13,000. Tapos meron kang pinagkatiwala sa'yo, 100,000 plus na cash, twice a week. Can you imagine that? Can you imagine that? Hindi ako Kristiyano, nagkaroon ako ng interest sa pera na yon. Nagkaroon ako ng interest na kumuha. It's a battle every day. Lalo na kapag nung time na yun, walang tumitingin, walang nag-o-audit, tiwalang-tiwala sa akin yung boss ko. Sige, hindi na chinecheck kung ano yung gastos, napakalaking tuso, napakalaking temptasyon. Isa yan sa mga pinakamalaking temptasyon na pwedeng gamitin ni Satan. Pera, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Di ba? Pag meron ka ng asawa, kung ikaw ay lalaki, pwedeng katrabaho mo. Di ba? Kahit ano, pwedeng gamitin ni Satan to tempt us, magkasala tayo.
So every time nandyan yung temptation sa harapan natin, we should always, choose Jesus. Piliin natin ang Panginoong Jesus. You will deny yourself. Ito kasi ang gusto ko, no, deny yourself, that's wrong. Ang ganda kasi niya, hindi, deny yourself, you have a family. Ang pogi kasi niya, no, deny yourself. Ito ang gusto ng Panginoon sa buhay. Ito yung authority. Hindi na ikaw yung may-ari ng iyong buhay. You're now under God's authority. A disciple is a believer who lovingly follows Jesus. And if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. If you love me, you will keep my commandments. Unang-una yan. Ang discipleship, ikaw muna at si Jesus. Dapat intimate ang relasyon mo sa Panginoong Jesus. Jesus should be our treasure. Hindi yung ating asawa. Siyempre, treasure ko ang aking asawa, ang aking anak. But pinaka-treasure ko, walang iba, kundi si Jesus Christ. So how can you say that you love God if you don't spend a time, 15 minutes, 20 minutes, magbasa ng kanyang salita, to pray and to serve? Pangalawa, a disciple is being transformed by Jesus. So sa verse ng Matthew 4:19, sabi dito, follow me and I will make you. Jesus said, I will make you. That's called transformation. Discipleship is not self-improvement, it is Christ's transformation. The disciples were what? Kung babasahin natin yung Bible, sino ba yung mga disciples? They are ordinary people lang naman. They are fishermen. They are impulsive. They are fearful. They are proud. Kulang yung listahan na yan eh. Meron pa dyan manluloko. Meron pa dyan magnanakaw. Meron pa dyan nagdududa. Di ba? Isa sa mga examples ng impulsive, si Peter. Sino dito impulsive? Ako lang? Impulsive buyer, takaw tingin, pag merong nabiling, takaw tingin, no? Pag merong nakita, gusto kagad bilhin. Ayan. Sino yung mga impulsive? Isa sa example ng impulsive, si Peter. Diba? Bago nagsasalita na siya, bago mag-isip, then ire-regret niya kung ano yung kanyang sinabi. Maraming ganyan. The fishermen or the first disciples are like us, ordinary men, pero messy. Tama? Fearful and proud. Meron pa si John and James. They are called the sons of thunder. Diba? Parang Thor lang, no? Sons of thunder. Di ba? Pero bakit ba sila tinawag na sons of thunder? Alam niyo kung bakit? Si John at si James. Kasi pag merong taong nagdi-disagree sa kanila, gusto nila merong apoy mula sa langit bumagsak para masunog yung tao. Kasi nagdi-disagree sa kanila eh. Di ba? Kaya tawag sa kanila, sons of thunder. Maiinit ang ulo. Maiikli ang pasensya. Mga impulsive. Mga takot. Di ba? Mga proud. Unang disciples, nag-aaway-aaway pa yan. Who is the greatest among us? Di ba? Dapat ako. Nagtinanong pa sila ng Jesus, who is the greatest among us? Di ba? Ganyan yung mga first disciples. Hindi sila educated. But Jesus shaped them. Alam mo, kailangan lang natin gawin is to follow Jesus. Yun lang yung kailangan nating trabaho. Yun lang yung trabaho na kailangan natin gawin. Yung transformation, trabaho yan ng Diyos sa buhay natin. Sino dito gustong magkaroon ng improvement sa kanyang buhay? Lahat tayo, tama. Pero sasabihin ko sa inyo, yung transformation na nanggagaling sa Panginoong Yesus ay hindi improvement. Alam mo kung anong tawag dito? You are a new creation. You are a new being. Kaya kang bigyan ng Diyos ng bagong puso, ng bagong isip. Hindi ito James 2.0. Yeah? Hindi ito Jexel 3.0. It is a new Jexel. It is a new James. It is a new you. You are a new creation. Sabi sa Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away.
behold, the new has come. Pero ang tanong, are you allowing Jesus to transform your life? Yes? How do you say so? Alam nyo, madali bang magbago? No. But if you have Jesus, it's easy. It's easier. I'm not saying it's hard, or hindi ko sinasabi na madali, pero it's easier if you have Jesus. Naalala ko nung time na bagong Kristiyano ako. Talaga. Sabi ko sa inyo yung background ko. No? Alam niyo na yun. Ilang beses ko lang nasasabi, medyo matigas yung ulo ko nung mga 17, 18, 16, teenagers. Hindi ako naging pasaway sa aking pag-aaral, pero matigas ang ulo ko. Kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. Hindi ako kayang pasunurin ng aking mga magulang. Kung gusto ko umuwi ng late, uuwi ako ng late. Ganun ako na before. Kung ayaw ko sumunod sa utos, hindi ako susunod sa utos. Yung bibig ko masama, palamura. Lagi kong inaaway yung aking magulang. Nakikipagmurahan. Si PB nga, Pastor Biboy, namura ko yan before eh. Diba? Sample? Delicades, recorded. Delikado. Yung kapatid ko, nasusuntok ko dati. Teenager na ako nun ha. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-aaway kami sa remote control. Buti sana kung yung kapatid ko, lalaki. Babae yun eh. Diba? So, grabe yung tigas ng ulo ko dati. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Yesus, ang bilis ng transformation, ang bilis ng pagbabago. My motivation is not dahil gusto kong magbago, gusto kong ayusin yung buhay ko. My motivation is I want to be, kahit paano maging worthy doon sa sacrifice ni Jesus sa aking buhay. Kahit paano. Although I know I will never be worthy sa salvation ng Panginoon, kaya si Jesus, siya ang gumawa ng bagay na hindi natin kayang gawin. We can't live a perfect life. Tama? So, Jesus came here, naging tao, namuhay bilang tao, perpekto kasi hindi natin kayang gawin. Tama? Kasi hindi natin kayang gawin. Namatay siya, pinako sa krus, that should be us. Our punishment ng ating sin, He took it upon Himself because we cannot save ourselves. Sabi ko, Panginoon, babaguhin ko yung sarili ko para sa iyo. Hindi dahil gusto kong magbago, but because I love you. So transformation, nag-uumpisa yan sa pag-follow sa Panginoon. Transformation ay hindi yan forced. Pag meron kang Kristo sa puso, it is automatic. You will want it. You will have a heart na gustong magbago, na mag-worship at mag-glorify ang Diyos. Katulad tayo ng mga fishermen na to, mga unang disciples, we are impulsive, fearful, and proud. And I want to be honest with you, hindi ako perfecto. Until now, after, ewan ko, ilang taon na akong Kristiyano? 14 years? 14 or 13 years na akong Kristiyano. Sasabihin ko sa inyo, minsan, nag-i-slip in pa rin ng selfishness. Minsan nag-i-slip in pa rin yung pride. Minsan, nag-i-slip in pa rin yung impulsiveness. And I hate that myself. Until now, as a pastor, and like any pastor here, Pastor B-Boy and Pastor John, we are all under transformation. Transformation is not overnight. Matagal po yan. Matagal yan. At masakit minsan. Dahil minsan kailangan mo maranasan na masaktan para makita mo kung ano yung direction na dapat mong puntahan. Minsan kasi in denial tayo. Tama? Minsan kailangan tayong masaktan para ma-realize natin that we are wrong. Minsan nangyayari yan sa atin. We should allow God or Jesus to transform our life. Una, dapat mahal natin si Kristo. Discipleship begins with relationship. Follow me, sabi ni Jesus. Yun yung trabaho natin, yung task natin to follow Jesus. Transformation, trabaho yan ng Diyos. And I will make you. Yan yung ibig sabihin ng transformation. And lastly, I will make you fishers of men. A disciple intentionally helps other
others to follow Jesus. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang yung mag-stay ka sa isang upuan, makikinig ka sa preaching, worship with one another, tapos after service, uuwi ka na, hintay ka ulit ng another Sunday. No. Hindi po yun ganon. Kung ganon yung mga disciples before, wala nang City Light. Kung ganon yung mga disciples before, wala nang City Light. Mag-e-end na doon pa lang, wala nang second generation of disciples, wala nang third generation of disciples. Kung yung mga disciples before, ganon ang ginawa. So, a disciple intentionally helps others follow Jesus. Matthew 28:19-20 says, "This is the Great Commission, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit." Ito yung promise ng Lord sa atin, "And behold, I am with you always to the end of the age." Kasama natin ang Panginoon habang ginagawa natin yung Great Commission na mag-disciple. So it shouldn't end with you. Nakita niyo yung chain, di ba? Dikit-dikit. Huwag mong hahayaan na ikaw yung nasa dulo ng chain at mag-i-stop sa'yo. So just imagine the first disciples, after silang i-disciple ni Jesus, wala nang sumunod. Dahil hindi sila nag-disciple, hindi sila nag-invest ng buhay nila sa ibang tao, what will happen? Wala nang City Light ngayon. Wala nang mga churches ngayon. Hindi natin kilala ang Panginoong Jesus. But because merong mga faithful na disciples before, and they discipled someone, andito na tayo ngayon. Kilala natin ang Panginoong Jesus, nag-e-exist ang City Light at iba pang churches, sharing the gospel at kilala ng mundo ang Panginoong Jesus. Because discipleship multiplies. Hindi ko mawari sa aking isipan na pag ikaw ay nagbabasa ng Biblia araw-araw, ay hindi ka magkakaroon ng desire na mag-invest sa buhay ng ibang tao. It's good thing, dito sa City Light, lahat tayo gustong mag-invest sa ibang tao. To be honest, I'm blessed to be here. Na marami sa atin gustong mag-invest ng buhay sa ibang tao. And that willingness to invest your life sa ibang tao, it is not forced. Bakit meron kang ganyang klase ng drive na mag-invest sa buhay ng ibang tao? It is because of your relationship with Christ. Kahit hindi ko sabihin, if you're okay, or if you are, yung relationship with Christ, with God is excellent, kahit walang mag-preach ng Great Commission, kahit walang mag-remind ng Great Commission, you will invest your life to someone. Kasi pag saturated ka ng pag-ibig ng Diyos, nako, umaapaw yung pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay na gusto mo siyang i-share sa iba. Totoo yan. Totoo yan. That's the pattern. Una, relationship natin kay Jesus, dapat intimate. Araw-araw. Pangalawa, let Jesus transform your life. At pinakahuli, Jesus will make you fishers of men. Discipleship multiplies. Following Jesus naturally leads to helping others follow. That's the natural flow. Hindi mo yan makokontrol. You will want it. Magkakaroon ganyang klase ng puso. Kahit sinasabi mo before that you are selfish, try mo ang Panginoong Jesus. Spend time with Jesus. Let Jesus transform your life. Let's see kung hindi ka magkakaroon ng puso na mag-invest sa buhay ng iba. That's impossible. That's impossible. That's the natural flow. And sabi sa 2 Timothy 2, chapter 2, sabi ni Paul kay Timothy, "And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men." So from Paul to Timothy to faithful men, and these faithful men who will be able to teach others also. Apat.
Sa verse na to, isang verse, apat na generasyon. From Paul to Timothy to faithful men and to other men that is able to teach others also. Kaya nakita niyo yung discipleship chain? Yung unang chain kay Jesus and the first disciples, the next generation, third generation, hanggang ngayon. So 2,000 years ang nakalipas, we are still here. Because faithful believers ay faithful sa kanilang pagdidisciple. Alam nyo, ang pagdidisciple, meron tayong mga discipleship materials, tama? Pero yung mga discipleship materials, guide lang yon, add-on lang yon para makatulong sa atin. You know what true discipleship is? True discipleship is sharing your problems sa kapwa mo Kristiyano, magpalakasan kayo, share your success, your challenges, your blessings, kung paano naging faithful ang Panginoong Jesus sa inyong buhay. Ganun po yan. And also sa ating mga anak. Napaka-importante. It is our responsibility as a parent na i-disciple yung ating mga anak. Tama? I know na wala pa kayong mga anak. Yung mga may anak dito ay wala ngayon today. But someday, you will be a parent. Whether you like it or not, you will be a leader. Kahit wala ka pang asawa, wala ka pa pamilya, leader ka na. Okay? Because bibigyan ka ng Diyos ng isa, dalawa, tatlong tao kung saan mag-i-invest ka ng yung buhay. You will be a leader whether you like it or not. Kahit napigilan mo, hindi. Dahil yan yung natural flow. Following Jesus naturally leads to helping others to follow. Alam nyo, nakakatuwa, ano? Kasi, the time na I was ordained as a pastor, tinawag ko yung aking mga magulang to be a witness nung araw na yun. I don't know when that happened, 2023 or 2022. Hindi ko na maalala, andito sila. Habang nakaupo kami dito, sabi sa akin ng tatay ko sa akin, nireveal niya sa akin, alam mo ba na ang iyong lolo, meron kang dalawang lolo na mga pastor din? Hindi niya sa akin sinabi before. The very first time na narinig at nalaman ko yung time na yun. At ako, tuwang-tuwa ako. Alam niyo kung bakit? Kasi tuwang-tuwa ako doon sa mga tito at mga tita ko at sa tatay ko because they are godly people. They are godly people. Every time na nagigising ako before ng umaga, yung tatay ko nakikita ko na nagdadasal. At malaki ang pasasalamat ko sa aking lolo. Because for sure, dahil silang mga magkakapatid ay godly, meron nagturo sa kanila nun. Yung aking lolo. Then I found out na yung mga lolo ko pala, mga pastor din. Do yung totoong lolo ko na tatay ng tatay ko ay hindi isang pastor, nagulat ako. So sino yung nagturo doon sa mga lolo ko na maging godly? My great-grandfather. I don't know his name. I don't know his name. I don't know kung sino yung nag-share ng gospel sa kanya, kung sino nagturo sa kanya na maging godly, to follow Jesus. I don't know. Alam nyo, kung meron mang tinatawag na generational wealth sa panahon natin ngayon, sinong gusto nun? Wala tayo nun eh. Meron din tayong tinatawag na generational trauma sa family. Meron daw. Meron din tayong tinatawag na generational blessing. Generational blessing. Don't underestimate yung pag-i-spend mo ng oras sa isang tao. Kasi hindi mo alam, dahil sa pag-invest mo sa buhay ng isang tao, marami kang henerasyon na binibless. Marami kang henerasyon na binibless. Alam mo, ang tawag ko dyan, passive income. Alam mo bakit? Kasi merong reward na naghintay sa atin sa heaven eh. Diba? And yung reward sa heaven na naghihintay sa atin, based yun sa nagawa natin dito sa lupa. Pero paano pag namatay ka na? Eh di wala ka nang kita. Hindi ka na makapag-ipon ng reward. But because meron kang buhay, meron kang investment na binigay sa mga naiwan mo, meron kang impact sa maraming henerasyon, habang nasa langit ka, meron kang reward na naiipon. Passive income. Yeah? So pagdating sa appointed time,
Kasi pagdating natin sa langit, wala pa naman agad reward eh. Wala pa yan. Merong appointed time if you're going to read the book of Revelation, sabay-sabay yan. Doon mo makukuha yung reward mo sa langit. So don't underestimate yung pag-invest mo sa buhay ng isang tao. Because potentially, you are being a blessing sa henerasyon, na future generations na tao. Instead of generational wealth, instead of generational trauma, what if generational blessing ang ibigay natin through discipleship? Don't let na ikaw ang magkakat ng chain. Don't let na ikaw ang magkakat ng chain. It should continue sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, kung hindi, at sa ibang tao din, be a blessing sa ibang tao. So don't underestimate. Sabi mo sa akin, marami, na isa lang yung kaya ko, that's fine. Dalawa lang yung kaya ko, that's fine. Don't force yourself na maging katulad ni Jesus na 12. Umabot pa nga ng 70. Diba? But it's fine. Because kung meron kang 2, 3, isa kada taon, the potential na bibigay ka ng biyaya sa maraming henerasyon, you will reap the reward. So what is a disciple? Nakasulat siya sa Matthew 4:19, kabisaduhin niyo yan. Follow me, and I will make you fishers of men. Follow me means lovingly follows Jesus. I will make you. The making is God's. The following is us. It means a disciple is being transformed by Jesus. At pangatlo, fishers of men a disciple intentionally helps others follow Jesus. Alam nyo, kung mag-i-stay lang tayo sa number 1, hindi natin i-allow na i-transform yung buhay natin, mahihirapan tayo i-share yung gospel sa ibang tao. It's hard to share the gospel sa mga kapatid, kamag-anak, magulang, classmates, kung walang nakikitang pagbabago sa iyong buhay. Mga tao sa labas, hindi yan nagbabasa ng Biblia. Tayo ang kanilang Biblia. So di lang tayo mag-end sa number 1. We should see transformation sa ating buhay. And pinakahuli, it should not end with you. We should intentionally help others to follow Jesus. But don't be pressured. This will come naturally sa iyong buhay. Hindi mo mapipigilan yan. Magkakaroon ka ng puso, ng heart na mag-invest sa buhay ng ibang tao. Pag dumating ka na sa puntong yan, huwag mo nang pigilan yung sarili mo. Because you're going to reap the rewards in heaven. Tandaan natin, lahat ng desisyon natin sa buhay, sa mundong ito, it will affect how are we going to spend our whole eternity. Hindi lang saved, pero may enjoy natin yung reward na naghihintay para sa atin. So, I want everyone na pumikit at tayo manalangin.